Kapapasok lang na balita, star witness at whistleblower na si Jamie Guban, scripted umano ang pagdiin nito kina Congressman Pulong Duterte at ang asawa ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio sa di umano na illegal na droga noong 2018. At bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga mainit na balita. Maraming netizen nga ang hindi naniniwala sa pagdiin ni star witness at whistleblower na si Jamie Guban tungkol umano sa pagdiin nito na sangkot umano sina Congressman Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio na asawa ni VP Sara. Halatang scripted at aral na aral nga raw ang nagpakilalang star witness at whistleblower na si Jamie Guban sa di umano'y transaction raw ni Congressman Pulong Duterte at ang asawa ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio noong 2018 na kung saan tila illegal raw na shipment ng shabu na galing mismo sa ibang bansa. Tila nagsalita naman si Pulong Duterte at ayon sa kanyang pahayag na hindi niya kilala si Jamie Guban at siguradong hindi niya rin ako kilala. Wala rin silang transaksyon o kahit anumang ugnayan para tila kalad ka rin siya sa palabas raw na hearing. At nais naman ni Pulong Duterte na ipaalam at ipaalala sa taong bayan na ang nagsasalitang star witness ay walang kredibilidad. Banat naman ng ilang netizen na tila ang galing naman ng tiyempo sa paglihis ng issue sa pagiging polboronic ng Pangulo na ginagawan talaga ng paraan para mawala sa kanya ang atensyon ng mamamayan. Nakatulad na lang ang pag-atake kay former President Rodrigo Duterte sa pag-resign ni VP Sara bilang DepEd Secretary at ngayon nga ay ang kanyang kapatid at asawa ang tinitira nila. Dito nga natin makikita na pilit nilang dinudungisan ang pangalan ni VP Sara at ang kanyang pamilya para magtagumpay ang maitim na plano ng administrasyon. Heto at panoorin natin ang buong video at bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para sa mga nagbabagang balita. At saka si Small. Si Small. Yes, Your Honor. Oo. Anong sabi sa iyo ni Small? Ibig sabihin, itong si Small, nabanggit niya ang pangalan ni Michael Yang. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Congressman Pulong Duterte. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Attorney Mans Carpio. Yes, Your Honor. Okay. Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Attorney Mans Carpio? He is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa Yes, Your Honor. ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Sir Honor. Guban. Oo. Matindi itong ina-accuse mo sa mga malalaking tao. Naunawaan mo ba ako? Opo, Your Honor. So, siya ang naatasan na mag-facilitate ng mga release ng shipment nila sa customs. Sa pagkakaalam mo, ano po ba ang business nila? Business ni Small, business ni Michael Yang, business ni Congressman Pulong, at business ni Mans Carpio. Importation po. Importation, Yes, Your Honor. but not necessarily drugs. Generalized, Your Honor. Pero according to our reports, may palaman na drugs. At yung iba ay may drugs. Uulitin ko, nabanggit mo dito na mayroong shipment sila Michael Yang, Pulong Duterte, at Attorney Mans Carpio, at trabaho ni Small ang mailabas ito mula sa customs. Kanino nakapangalan ang mga shipments na ito? Your Honor, marami pong consignees, yung mga missing containers. Maraming consignees. Yes, Your Honor, until now, I'm sure. Ibig sabihin, hindi nakapangalan dun sa tatlong yun. Your Honor, sila ang parang impluensya.
Hindi naman sila naglalakad kung sila ang nag-influensya, kung sino ang dapat kausapin, sila So, magsasabi. ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro sa testimony ni Small na ang may-ari ng shipment ay yung tatlong nabagit mong pangalan. Sinasabi niya, Your Honor, na kanya yun dahil nagbibigay ng pera eh. Paano ka nakakasiguro na sinasabi niya totoo? Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yun? Ano yun? Nagre-remit siya ng pera Nagre-remit siya ng pera kanino? kay Pulong at Mans. So, Mr. Chair, meron na Si naman Abeliera. sinasabi ngayon. Habang na dapat nagkikwentuhan natin sila. malaman na si Small ay hindi lamang tagapag-release ng mga shipment sa customs, pero siya ang nagre-remit ng pera sa tatlong nabanggit. Yun po ba? Yes, Your Honor. Pera ng ano? Yung po ba ay pera sa droga o pera sa mga shipment na iba? Halo na po, pera sa shipment na lumalabas, yung mga nawawalang container, may regular, then kasama na sa... Pero nakakasiguro ka, yung shipment na yan na dumating na nakita mo, merong shabu. Your Honor, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman shabu. Nakita mo. Ako po, Your Honor, ang isa sa mga printing officer. Nakita mo yung shabu. Yes, Your Honor. Ayon, at may sagot agad si Pulong Duterte patungkol doon kay Jimmy Guban, di ba, na star witness ko, no, di ba, sa naganap na hearing sa House of Representatives. Sabi ni Representative Paulo Duterte, hindi ko po kilala si Jimmy Guban at sigurado ako na hindi rin niya ako kilala. Wala kaming any transaction o ugnayan, kaya walang rason na siya ay pagbantaan kung babangkitin man niya ang pangalan ko. Klaro po na walang kredibilidad ang taong yan at walang basihan ang kanyang mga sinasabi noon pa man. Kaya di ko po alam kung bakit bigla po siyang naging star witness dito. Grabe mga lods, no? Talagang gagawin nila lahat, di ba? Para ma-destroy, masira, at maging pangit lang ang imahe ng mga Duterte sa mga Pilipino. Pero alam niyo mga lods, okay na rin yan. Para it will lead na magpa-drug test na talaga lahat. Kung sinasabi niyong drug lord ang mga Duterte, accept the challenge, magpa-drug test kayong lahat. Kasi kakasa ang mga Duterte sa drug test. Letters that you have sent to this Quadcom. Thank you, Mr. Chair, Your Honors. Magandang hapon po. Hindi po ako makapagpanotarize yan kasi kinasaloob po ako ng Bureau of Correction. Pag notarize po, I have to be present. I'm sure si Madam is a lawyer. Kailangan po pag notaryo, present po ako na manunumpa. Yes, tama, no, Mr. Congressman Fernandez. Dito na lang, sa harapan ng committee ito, ay susumpaan mo na iyong sinulat dito sa inyong affidavit na inyong pinirmahan ay ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Yes, Your Honor. Okay, maraming salamat, Mr. Guban. Now, siguro, let us proceed. Bago tayo magtanong tungkol sa kanyang affidavit, siguro, baka pwede bang malaman yung personal circumstances mo, kung sino ka, ano ang iyong trabaho, at bakit ka nakakulong? Salamat po mga kagalang-galang na kongresista, the Honorable Chairman of this committee. Bago po sana akong mag-introduce, mas gusto ko po sana basahin muna ang letter ko po sa inyo para mas malinaw kung ano po ang intention ko dito at kung tama po ang inihiling ko sa inyo. Yan At bang least part, Your Honor. ang iyong babasahin ang buong kabuuan ng iyong affidavit? Your Honor, I may request that my case be investigated of this Quadcom committee. The Honorable Ace Barbers, Congressman Bimbineda of Banti, Honorable Congressman Paduano, and Congressman Dan Fernandez. As I am asking Your Honor, at least siguro kahit ito yung last 3 paragraph, with the forum which this Quadcom will provide, I wish to express my intent to be part of the investigation. And I undertake to tell the truth and nothing but the truth, to shed light on the proliferation of illegal drugs. Should you consider me as one of your resource person, may I respectfully request that I be given immunity from prosecution and placed within the jurisdiction of the House of Representatives or the Witness Protection Program, considering that my testimonies will cause serious and imminent danger to my life and are self-incriminatory.
For your consideration and perusal, of course, Your Honor, I attach herewith copies of my sworn statement containing my proposed testimonies in judicial affidavit, containing my retraction of my previous testimonies during the Senate, my testimony in the court, more particularly my statement that Colonel Asierto has personal knowledge of the importation of two magnetic letters containing shabu and confiscated in Manila International Container Port on August 7, 2018. Your Honor, again, magandang hapon po. Sa hearing po namin sa korte, RTC Branch 35 sa Manila, binago ko na po yung statement ko doon. Na ngayon ko din po may lalabas kung bakit po tinuro si Colonel Asierto para mag-disguise ako. Pero mas mabuti po na ikwento ko ng sunod-sunod para po malaman ng ating mga karanggalang na kongresista at mga namumuno po sa bawat committee. Dahil ako po ay ngayon pong August 7 is my 6 years nung mahuli po yung magnetic letter sa custom. September, I think, kung di po ako nagkakamali, was my 6 years when I was cited in contempt in the Senate. Kaya pag binilang ko po, halos 6 years na po akong pinahihirapan sa kulungan. Hindi ko po mailabas ng todo ang aking hinaing. Dahil sa Senado pa lang, pagkahuli namin ng magnetic letter sa customs, pagdating ko sa Senado, tinutukan ako ni Poncio Pilato. Yan po ang totoo. Nahuli po namin ang magnetic letter with shabu sa Manila Container Port together with PDEA. Then, kasama ko po si Colonel Pardo, Director of NCR PDEA. Kasama rin po namin si Colonel Asierto. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at mahuli ang illegal na druga dahil yun po sa utos din sa akin ng Director ng CIS where I belong. Ako nga po pala si Jimmy Guban, Intelligence Officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the Chief OIC of the CIS Port of Manila. Ako ngayon ay si PDL Jimmy Guban with prison number 8223 P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na druga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan. Dahil noon po ay katatapos lang natanggalin ang pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan na galing sa PDEA na ang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapiña. During that time, Your Honor, operatiba na po ako. Organic po akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuutos sa akin, marami pong reports na nare-receive namin. Na still, nandoon ang mga tao ng first family at pati sila ay nag-i-impluensya. During the first few months, Your Honor, marami na pong nawawalang containers. Sa Port of Manila, sa Taguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic letter na isiswing nila na hinabol namin, inayos ko because I was then chef. May access na ho ako sa E2M. Nakuha po namin positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at DG ng PDEA sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating ho sa Blue Ribbon Committee, nagbago. The night before the Senate Blue Ribbon Committee, may tumawag sa akin, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone. Another ring, may kasunod na text, nagpakilalang si Dis Mangawang. Dis Mangawang is our collector, deputy collector during that time sa Port of Manila. Nagpakilala sa kaya sinagot ko, pero hindi ko kami yan magkaibigan as an employee of the Bureau. Sinabi niya na tumatawag sa iyo si Paring Bini. Kausapin mo. Si Paring Bini. I am referring to Mr. Bini Antiporda. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa kargamento. Sinagot ko kagad siya. Madam, sorry. Trabaho, huli na yan. Accomplishment yan. Your Honors, pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing, after the hearing, sinight kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko siguro kung may tutulong sa akin, nagpakilalang, taga Blue Ribbon to.
buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ng CCTV. Nakita ko po, staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok, diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong dinudoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. Divorce, Your Honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo. Sa Makati, madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Benny, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip, nanalangin, at sinabi ko sa sarili ko, para safety ako. At alam kong kaibigan ko naman si Colonel Asierto at malapit sa intelligence report namin, siya na lang ang dinisguise kong importer ng magnetic letter loaded with shabu. Your Honor, before the time nung ma-apprehend namin yung container, may kasama akong si Hernan Abarrio. By the way, Your Honor, ang may-ari niya na Bicaba Trading, ang consignee na yan, ang may-ari ay tiga Calapan, Oriental, Mindoro. Meron akong kasama na tiga Oriental, Mindoro. Magkasabay, nalaman ko kagad kung sino si Mr. Bicaba Trading, Vidasto Cabral Barakil. Dahil si Hernan Abarrio ay tiga roon, na-check niya kagad kung sino si Vidasto Cabral Barakil. Ang pamilya ay nandun lang ang pamilya ni Hernan ay tiga roon sa Calapan City. Si Mr. Barakil ay nagtatrabaho lang bilang traffic enforcer sa Calapan City. Bago ko yan binigay sa PDEA. Inalam at kinausap ni Agent Hernan Abarrio. Umuwi, kinausap, tinawag. Pare, paki-confirm mo na lang kung meron parating or what. Alam nyo, yung tatlong tao, normal na normal. Parang walang nangyayari sa kanila. At yung isang inchik, dalawa tatlo, sabi sa akin, pare, yung inchik nga, hindi takot eh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, Michael Yang yan eh. Michael Yang yan, advance. Pulong. Kami, hingi na lang ng tulong sa inyo, tulong yan. Wala akong kakwenta. Parang hindi po na, parang normal na normal lang. Na yung importation ay kay Mr. Bidas ang consignee ay Bicaba Trading. Your Honor, yun pong tatlong yun, nakuha po yun ng PDEA. Invited by the PDEA or arrested. It was only presented once sa Senate. Umamin sa Senate, takan niya yung gagamito, gamit. Pinakiusapan siya ni Mr. Ponichin. I'm sorry, Your Honor, wala pa akong copy. Nagaling po talaga ako sa Bucor. Nandun po yan, nababasa po yan natin, mababasa at mababasa natin yan. And I can bring that document here. Napakalinaw ng tanong ng chairman ng Magic Blue Ribbon Committee, ng Senate Blue Ribbon Committee. Your Honor, inamin, may ebidensya, yung tatlo lang muna. Bakit nila winala hanggang ngayon? 6 na time po ako nagsasuffer sa kulungan. Ang tokha nga, double barrel, kunti lang na droga, kulong kagad, patay kagad. Nasaan itong tatlo? Si Mr. Vidasto Cabral Barakil, Lagrimas Katipan, Emily Lokigan, ang alam ko yung inchik, pinakawalan din nila. Ano ang meron? At bakit po ako ang dinidikdik hanggang sa Bucor? Nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga. Wala akong nawala kahit katiting. Inorderan po ng judge. Nasunugin, sinunog, nandoon po ang testimonya ng mga PDEA. Kasama kong PDEA sa aking opisina sa Bureau of Customs. Kami po ang nanghuli. Ano po ang particular na batas? Ang ibabiolate ko? Conspiracy to import? Or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng Past Family at si Michael Yang para pagsalitain pa ako at papirmahin
na ang kasama doon sa importation ay isang politiko na kalaban nila, na hindi ako pumayag. Dahil sabi ko, walang alam yan. Hanggang ngayon po, malinaw. Basahin ko man po ang testimonya ko hanggang ngayon. Magaling pa siguro po ang unti kong memory card. Hindi ko po makakalimutan kung paano ko sinakripisyohan yan. Ako ho, ikinulong. Buti na lang may Diyos. Pagdating po sa kulungan, may mga tumutulong sa akin. May mga lumalapit ho. Natistigo kung sino si Michael Yang, paano nasunog ang Bureau of Customs, paano pinatay ang empleyado ng mga taga-customs. Bakit ang daming releases during the time ng mga containers na nawawala hanggang ngayon hindi iniimbisigahan? Napakasakit po mga galang-galang na kongresista at sa iba pong mga resolution speaker dito. Andito po ako, I am seeking for truth and justice. Nothing less, nothing more. Thank you, Your Honor. Ito, second question ko lang. You mentioned about the politician that you believe given us to lead that politician. Who is that politician? Your Honor, are you referring to the Councilor Abeliera, Now, politician? you mentioned about a certain politician na pinilit kang i-link but you refuse to link him or her. Yung mortal enemy ng Duterte, Sila po? ex-senator. Sila, please, pag-ano nga po. Si ex-senator Trillanes. Ex-Senator Trillanes. Yun lang yan. Pagkatapos nun, binaba akong telepono. Paki-exacto lang po. Who called you? I'm the one calling, Your Honor. Pagkatawag ko sa NBI, sabi niya, Jim, tama mo, pakinggan mo yung sasabihin ko sa'yo. Nakakulong na po kasi ako eh. From NBI, nilipat ako sa Manila City Jail. So from Manila City Jail, nakakatawag naman doon. Tinawagan ko yung isang deputy director who is already familiar with me. Deputy Director for Investigation. Sinabihan niya ako, parang minustra niya pa nga eh. Jim, ganito eh. Pagdating ko doon sa opisina ng director, alam mo, nakataas yung paa. Inano yung papel mo kasi may sulatin ako kung paano ko ako makatutulungan makalabas. So pagdating doon, parang nagkukusay-kusay ba? Ano ba? Yung paa din sinabi niya, dapat ganitong sabihin niya. Sabihin mo sa kanya na pirma niya tong report ng NBI. Kasama si ex-senator. Labas siya kagad kahit hindi pa siya nakakapirma. Kukunin siya dyan. Kuha mo na dyan sa kulungan. Ngayon pa lang, pakuha mo na. Against sino yung NBI na From president? Director Grande to Deputy Director John Vicente de Guzman. So it's John Vicente, Director John Vicente Guzman that Yes, sir. talked to you directly. Yes, sir. I called him, Your Honor. Ikaw ang tumawag. Opo, Your Honor. Anyway, Mr. Juman, the last part of this investigation, we will move to invite all those persons that were mentioned by Mr. G.B. Gamban. Ito pa po, Mr. Chairman. Ako lamang nagtataka, no? Sabi nga sa amin dito, napakarami ng binanggit mo, nag-mention ka ng mga pangalan, ng mga kilala. Ang tanong ko lang, ba't mo ginagawa ito? Under oath ka, no? Ba't mo ginagawa ito? Hindi ka ba kinakabahan sa buhay mo? Ba't mo ginagawa ito? Your Honor, thank you very much dahil may request po talaga ako ng security bago po ako nagsasalita dito dahil ang kailangan ko po ay katotohanan. With the Almighty God, sabi ko, tulungan ako na makuha ko ang tunay na hostisya. Dahil wala sa hostisya ang binibigay nila sa akin. At hindi ko po yun makukuha kung hindi ko po isasawalat ang katotohanan. Dahil hindi po mangyayari ang tunay na hostisya sa isang katulad ko na mahirap lang, hindi ma-influensya. Ang kalaban ko ay napakalaki. Katotohanan para sa iyong sarili o katotohanan para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan? Katotohanan po para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan. Lalong-lalo na po sa criminal justice system natin. So wala ka ng tiwala sa criminal justice system natin? That is correct, Your Honor. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may nagdidiktang ibang tao galing sa labas. Okay. Ganito yan, no? Ikaw ay naging guest ng Blue Ribbon Committee, di ba? Nag-testify ka ron, di ba? Opo, Your Honor. Yung bang testimony mo sa Blue Ribbon Committee at yung testimony rito pareho? Hindi po, Your Honor. Bakit? Nandun po ako sa committee. Ibig sabihin, doon sa Blue Ribbon Committee, nagsinungaling ka, pero dito, totoo sinasabi mo. Ito po, Your Honor, yung totoo dahil hindi na po ako takot ngayon na lumaban. Wala na akong nakatarak sa dibdib ko. Sagutin mo ako, sa Blue Ribbon Committee, under oath ka, nagsinungaling ka. Yes, Your Honor. Inaamin mo ngayon yan. Yes, Your Honor. At under oath ka ngayon, nagsasabi ka ng totoo dito sa aming committee. Yes, Your Honor. Ito po yung totoo. Alam nyo kasi, pagka minsan nanonood ang taong bayan hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba
sa Senate Committee, anong sabihin mo dito? Iba rin ang sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa hustisya ng ating bayan. Kahit po ano po ang gawin ko noon, kahit sino pong siga during that administration, sa dami ng namamatay, kunting salita lang nawawala sa bayan, sa lipunan. So ngayon po, ang tamang panahon, inantay ko po, Your Honor. Kung mahaba, may kunti pa akong kwento, Your Honor, for about 4 years ko sa kulungan. Yan po, Your Honor, ang sinasabi ko ngayon dahil hindi ko magawa noong araw. So, Mr. Guban, naniniwala ka na itong committee ito may mga gawa para sa justisya mo? Yes, Your Honor, and I am praying for that, Your Honor. Okay. Under appeal ang kaso mo ngayon. Sapagkat like Yes, ma'am. imprisonment ka, di ba? Under appeal ang yung kaso ngayon. Yes po, Your Honor. Okay. Hindi ka ba natatakot bumalik? Your Honor, sana wag na muna doon. Makahanap muna ako habang sa ibang kulungan na safe naman ako. Pero para po sa katotohanan, Your Honor, I have to do this para po sa bayan. Yung basihan ng kaso mo ay tungkol sa Dangerous Drugs Act. Di ba? Opo, Your Honor. Bakit? I mean, akala ko ba gusto mong sabihin sa amin yung mga tao na tungkol sa droga. Bakit ang kaso mo tungkol sa dangerous drugs? Ikaw ba'y nag-i-import ng illegal drugs? Noong panahon na ikaw ay intelligence officer ng customs? No, Your Honor. Wala pa akong involvement kahit anong importation. Okay. Pakisabi nga sa Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko siguro ko may tutulong sa akin. Nagpakilalang, tiga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok, diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong dinudoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. The worst, Your Honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo. Sa Makati, madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Benny, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. No? Sa iyong pagkakaalam, no? Si Michael Yang ba ay involved sa smuggling o importation ng droga? Your Honor, if I may siguro pagkatapos ulit ito at sa susunod, si Michael Yang is a big time importer ng droga. My source is also from his friends. Paano mo ba ang source? Isa, Your Honor, isa yan sa Magnetic Lefter. Even he is distributing drugs in the local market. When I was at the jail, Manila City Jail, one person, pumunta ko sa akin yung nakakulong, galing siya sa labas. At ang bungakala niya ay kilala ko direkta si Michael Yang. Nangumpisa sa akin yung tao. At sinabi niya kung anong trabaho niya kay Michael Yang. Sa loob na po yan ng kulungan. Hindi ko kakilala. Sinabi niya, Boss, sir, kaya pala tiga-custom, kaibigan ako ni Michael Yang. So for about 3 months, ang dami niyang sinishare sa akin. Nung malaman na hindi kami direkta na magkakilala ni Michael Yang tumigil, ang dami niya sa akin sinabi. Siya ba ay nakakulong din sa... Nakalabas na po. Siya nakalabas na. Pero Pero pili malaman pong- kung anong pangalan? Si Errol, pili pong may mag-corroborate, Your Honor, para may nakakarinig habang siya nagkikwento. Sige, at the proper time, mamaya, no, bago tayo mag-adjourn. Kasi isa-isahin po natin yung mga iimbitahin natin. Apo. Para magkaroon ng linaw itong mga sinasabi mo, Jimmy, no? Opo, Your Honor. Isang malaking puzzle sa amin, no? Na itong si Michael Yang ay siya ba yung the same Michael Yang na economic advisor ng ating dating Pangulo? Yes, Your Honor, sa pagkakabasa ko sa dyaryo,
Nakita mo ba siya personal? Yes, sa reports, Your Honor. Pero si Michael Yang ba, nagkaroon ba ng pagkakataon na magkaharap kayo? Hindi po, Your Honor, nag-ano po ako, nag-deny. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Atty. Carpio? No, Your Honor. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Pulong Duterte? No, Your Honor. In fact, hindi ko, gusto nila ako sino ni Pulong, pero dininay ko na tama na ako kayo. Na tayo magkakausap. Nagkaroon ba